Good day mga kaayos! Ako po ang inyong Kuya Nap na bumabati sa inyo ng isang mapagpalang araw. Kung bago lang kayo dito sa content ko, isang like, isang comment, isang share. Masaya na po ako doon. Ang importante mapag-usapan natin yung mga importanteng bagay na nangyayari mismo sa buhay nating lahat. Medyo mahirap tong pag-uusapan natin ngayon mga kaayos kasi tungkol ito kung paano natin mahuhubog yung mga anak natin para maging isang mabuting tao. Iba-iba kasi tayo ng paraan kung paano natin palalakihin yung mga anak natin, pero alam ko lahat ng magulang gusto yung anak nila maging mabuting tao. Mahirap kasi magpalaki ng mga anak at ituro sa kanila kung paano maging mabuting tao, kasi meron kasing bata na kahit maliit pa lang mabait na. May mga batang ganyan. Meron namang bata na maliit pa lang likas na sa kanya yung sutil at salbahe, di ba? Hindi pare-pareho. Alam ng mga magulang yan mga kaayos. Meron namang bata na kahit palibasa natututukan ng magulang niya yung pag-aaral, yung mga activity. May mga ganung magulang tutok na tutok. Kaya yung mga anak nila nagiging maayos sa pag-aaral at maayos yung kalagayan. Kaya lang ang nagiging problema pag gumraduate at nagkaroon na ng trabaho, doon nagkakaproblema. Bigla kasing lalawak yung environment nila, makakakilala sila ng mga iba't ibang tao, doon nagkakaroon ng problema. Yung iba nagiging wild, nagiging salbahe, nagkakaroon ng iba't ibang bisyo. Siyempre, hindi na masyadong natutukan ng magulang. Siyempre, malaki na doon nagkakaroon ng problema. Meron namang bata na masama siya nung bata, pero nung malaki na, bigla na lang siyang bumait. May kakilala kasi akong ganyan. Nung bata siya sa lugar namin, siya yung pinakasiga. Ang problema, nakapatay siya. Pero self-defense yung kaso. Naranasan niya ng makulong ng ilang taon. Siyempre, alam natin kung gaano kahirap ang makulong. Kaya nung nakalaya siya, naku, bigla na lang siyang bumait. Yung mga kaibigan niya na merong iba't ibang uri ng bisyo, minsan pinupuspos siya para maging masama. Iniwasan niya kasi pinilit niya na lang na maging mabuting tao. Kasi naranasan niya yung makulong, napakahirap ng makulong. Kaya ngayon, maayos na siya, may pamilya na, maayos siya. Sa amin kasing i-share ko lang, mga magulang at mga kaayos. Sa aming mga iglesia ni Cristo, may paraan kami kung paano i-train yung mga anak namin, yung mga bata. Meron kasi kaming tinatawag na PNK. PNK means pagsamba ng kabataan. PNK. Iba kasi yung pagsamba ng kabataan, iba naman yung pagsamba ng katandaan sa loob ng iglesia ni Cristo. Syempre hindi namin sila pwedeng isama sa pagsamba ng katandaan, kasi yung pagsamba ng katandaan solemnly kasi yun hindi pwedeng may batang magulo doon, patakbo-takbo. Kaya doon namin sila itinetrain sa pagsamba ng kabataan. Doon tinuturo sa kanila kung paano sumampalataya sa Diyos. Itinuturo agad sa kanila yon. Kahit bata pa sila. Yung iba ginagawang choir, ang tawag doon, mga awit. Tinetrain sila para magkaroon sila ng tungkulin sa loob ng iglesia ni Cristo kahit bata pa. Sa pagsamba kasi ng kabataan, itinuturo sa kanila yung mga mabubuting bagay. Itinuturo din sa kanila yung mga masasama. Eto, masama to, wag mong gagawin to. Itinuturo din doon. At higit sa lahat, itinuturo sa kanila ang alin? Yung magkaroon ng banal na takot sa Diyos. Yun kasi yung pinaka-importante. Yung magkaroon ka ng banal na takot sa Diyos. Hindi lang sa mga kabataan, sa lahat ng tao. Pag nagkaroon ka ng banal na takot sa Diyos,
ah, pipilitin mo na maging isang mabuting tao. Bakit? Siyempre, pagka nagkaroon ka ng takot sa Diyos, alam mo yung mabuti at masama, kontrolado mo yung mga masasamang papasok sa buhay mo. Halimbawa, may pumasok sa inyo na sa buhay mo na masama, ay alam mo namang masama yun. Ano ang unang-unang mo agad isipin? Magagalit ang Diyos sa akin. Ayun agad ang unang-unang mong iisipin, di ba? Ayun yung tinatawag na banal na takot. Hindi ka gagawa ng masama kasi natatakot ka sa Diyos. Ayun yung itinuturo sa amin. Dapat ayun din yung ma-share at ma-transfer natin sa ating mga anak. Kasi hindi natin masasabi kung kailan mabubuhay, kung hanggang kailan ng buhay nating mga magulang. Pero pagka na-share natin yung ganung pag-uugali, di ba? Kahit mawala na tayo, alam natin nasa mabuti yung mga anak natin. Sana kahit paano may naitulong po ko sa mga magulang kung paano nila mapapalaki yung kanilang mga anak. Ayos and God bless. Salamat po sa lahat ng mga sumusuporta sa akin.